Okay, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-trigger, at ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Margio Piano. Ang sabi ni Margio Piano ay, Tay Elmer, pag yung full metal jacket na 45 ACP ay nalubog ang head, pwede pa ba yung gamitin? Okay, hindi niya sinabi kung saan nalubog, kung sa tubig ba o sa ano, pero sa langis. Pero at sabi niya head lang, i-consider na natin na buong bala na ang nalubog. Okay, bago natin niya sagutin, kasi may video na tayo niyan eh. Pero itong sagot ko ngayon ay kukumplituhin natin. So, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na ng 47,000 na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos. Maraming salamat sa inyo at marami ang nakakaalam ng ating YouTube channel at marami rin ang nakakagusto ng ating mga content dahil sa pag-like at pag-share ninyo. At lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo nakakatulong sa ating revenues dahil ang kinikita ng ating YouTube channel ay hindi para pansarili ko. Gumawa ko ng YouTube channel para matulungan yung ating 6 na estudyante na mga anak na single parent na tinutulungan natin na mabigyan ng allowance para makapag-aral. At maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito dahil yan po ay aking anak. Huwag ko kayong tumawag para bumili ng ano pa man. May nagtatanong bumibili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Diting at ni Jobet Francisco. Maraming salamat sa inyo. At ganyan din, lalo tigit, maraming salamat kay Nuli Pizza America na patuloy na sumusuporta sa ating mga beneficiaries. Maraming salamat, sir, sa pagpapadala ninyo sa ating mga premiere videos. At pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan ng marami pang pagpapala para marami kayong matulungan pa. Okay, so sa katanungan na ni Margio Piano. Okay, pag nalubog ba yung tubig? Nalubog ba sa tubig? O sabihin na natin sa oil, sa langis, puputok pa ba yan? Kasi noon, kung inyo natatandaan yung video ko noon, may nag-comment, may nagsabi na pag nalubog daw sa langis, ay hindi na daw puputok. So ang ginawa ko, nagbabad ako ng overnight ng bala sa langis at pinakita ko pa na tinisting ko, doon ko pa nilinisan, doon ko pa pinunasan sa range para mapatunayan sa inyo na ito ay puputok pa. Kasi nga marami tayong haka-haka na pag nabasa, ganun, hindi na puputok. So, doon sa tinisting ko ng mga bala, hindi ko na matandaan kung ilang bala yung inano ko na yon, mga 5 siguro yung binabad ko sa langis, in-overnight ko pa yon, pumutok. Pumutok pa. So, ang kasagutan ko dyan, ay depende yan sa bala. Kasi may mga modern na bala na tayo, at kung yan ay reload, kahit pa yan ay full metal jacket, ay ang mga reload ay wala tayong kasiguraduhan. Kasi nga, hindi man yan silyado. Kasi, kung mapapansin ninyo, may mga bala na silyado ang primer. Ayan o. Yung may mga kulay na ganyan, silyado ang primer. Kaya itong mga bala na ganito, ito yung kahit malubog sa tubig, ay pumuputok pa. May mga ito, kahit ito yung wala kang makikitang kulay dyan, ay hindi ka nakakasigurado na puputok pa yan. Pero puputok pa yan. Kung yan ay nalubog lamang ng mga isang oras o lalo kung saglit lang nalubog, tumawid ka lamang sa... Kasi ang mga sundalo, inaabot yan ng ulan sa field. Tumatawid yan ng ilog, ng dagat. Kung ang bala niyan ay di pa paano na? Paano na mangyayari? Pero may mga nabasa pa rin ako na mga bala ng Second World War na nakuha sa ilalim ng dagat ay pumuputok pa.
Mga bomba pa yon at saka bala pa ng Second World War. Delikado pa, pumuputok pa. Meron pa ngang napanood ako sa balita na isang bala na malaking bala dinala sa junk shop at nilagari. Pumutok, so nakamatay pa. So, pagdating sa mga bala, wala tayong kasiguraduhan dyan. Walang kasiguraduhan yan. Kaya yan ay nababad na, kaya ano. Pero, nakaka-apekto dyan talaga ay humidity. At pag hindi natin na itago, may mga videos na tayo nito Pag hindi natin na itago ng maayos, hindi natin basta nakaano yung humidity. Dahil nga, sa experience natin, minsan pag tayo nasa loob ng sasakyan, nagpapawis yung bubog, nababasa yung mga windshield natin, nababasa. Ganon din yan pag ito hindi natin natago ng maayos. Nag-ano din yan depende rin sa temperature. Nagpapawis yan. Tingnan niyo, maglagay kayo ng malamig na tubig sa baso. O mainit na, basta maglagay kayo sa yung labas ng baso, kita ninyo nagtutubig din. Ganon din yan, ganon din ang bala. So pag hindi natin yan na preserve o naitago ng maayos, kahit pa hindi nalubog, kung basta lang nandyan yan at prone yan sa weather condition, yan ay magiging umido o hindi puputok. So kaya nga ang mga advice ko sa mga lumang bala, ibilad ninyo at ako mismo sa karanasan ko, in my own experience, pag ang bala ko ay 1 year na, hindi ko naman tinatapon, pinapampractice ko pa yan para makapalitan ko na ng bagong bala uli pag naka 1 year na. Yun ay in my own experience. Walang masama kung gagawin ninyo yun. Bibili na uli ako at yung mga luma kong bala ay dadaling ko sa firing range. Yung mga iba yung pang shooting ko, yung mga nire-reload. Kahit pa yan ay yung mga bili ko ng mga factory load. Kasi nga, ang weather condition sa atin ay humid. Paano halimbawa, sa isang bala lamang na hindi pumutok, baka buhay na natin ang naging kapalit o napahamak na tayo. Kaya pagdating sa bala, lagi nating siguraduhin yan. Ang advice ko, kung ang bala ay nalubog, gaano man yan katagal na lubog, punasan ninyo, ibilad ninyo, at kung wala pa kung may pampalit na naman kayo, ay di iputok na ninyo para mapakinabangan, pampractice. Kung may pampalit kayo, pero kung wala kayo pamalit, ay di ibilad ninyo. Yun lamang ang masasabi ko sa inyo, ibilad ninyo. Dahil lang may mga bala na talagang yung mga factory load ay silyado yan, hindi basta-basta pinapasok ng tubig yan. Kahit pa na isang araw ng experience ko yan. Maliban lamang, hindi naman kasi pare-pareho ang mga nagprodukto ng mga bala. At ang nakaka-apekto talaga dyan, yung weather condition. Hindi yan papasukin yan yung weather condition. Yung humid, yung kamukha sinabi ko, pag sobrang lamig, kamukha nung maglagay kayo ng malamig na tubig o mainit na tubig sa isang baso, nagpapawis yung labas. O kaya nasa loob ng kotse, kayo pag sobrang lamig, nagmo-moist yung loob. Ganon din ang mga bala. Kaya pag hindi nyo ito naitago ng maayos, yun ang magiging epekto ng bala. So para kayo maniwala sa akin, tingnan natin yung mga sinasabi ng expert. Kasi nung una, hindi ako bumabasa sa mga hindi ako bumabasa ng mga, wala akong reference So, kung ano yung paliwanag ko nung una, gayon din ang paliwanag ko ngayon, at ngayon naman ay mag-second opinion naman tayo. Okay, ang sabi dito ay, a bullet can still fired. Ang bala ay puputok pa rin. Pagkatapos na ito ay mababad o malubog sa tubig at sa langis. But its effectiveness may be reduced. Maaring ma-reduce yung effectiveness niya. Maaring ma-reduce. Wala pa rin kasiguraduhan dito. As the water and oil can contaminate
and degrade the gunpowder. Ayun. Yung tubig, makaka-epekto talaga yan at saka yun lang is makakapag-degrade. Potentially, preventing ignition at yun ang magiging sani ng ignition or reducing its power. At pwedeng humina ang power, pwedeng maging squib. Yun. Pag may ng power, pwedeng maging squib. So, yun ang inaano. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung papawisin ang loob niyan. Yun ang magiging ano niyan. Kaya, hindi binanggit dito yung ibilad. So, sa experience ko yun, ibinibilad ko. Kung nangyari sa inyo, hindi naman dito binanggit na ibilad ninyo. Ano lang dito, punasan ninyo. Pero mas maganda talaga, para kayo makasigurado, ibilad ninyo sa araw. Mga hanggang 3 oras. Walang problema. May nagtanong pa rin sa akin Pag ba daw yung baril daw, ay ba daw balay puputok sa init ng araw? Hindi po puputok sa init ng araw yan, kahit pa maghapon yan. Bakit? Ang mga sundalo nabibilad yan sa maghapon sa init ng araw. Lalo na dito sa Middle East. Ang sobrang init dito. Wala naman dito nababalitaan na pumutok yung aming mga bala nga nandun sa labas, sa container Ang init-init dito Nag-aabot pa nga dito ng 45-50 Hindi naman sumasabog. So, yun ang experience namin dito. Ito pa. Factors affecting performance. Water intrusion. Yan. Water, pag pumasok yung tubig sa cartridge can wet, pwedeng mabasa yung gunpowder, making it unable to fire. Oil, similarly, katulad rin ng langis, can seep into the cartridge, contaminating the powder and primer components. Ayun. So, pwede yan kung gaano katagal yung bala at depende rin yan sa bala. Ito ang sabi naman, sealed ammunition. May mga silyado talaga, kamukha nitong pinakita ko sa inyo nito, mga silyadong bala ito. Sealed ammunition, modern ammunition often features sealing agent around the primer and bullet. Yung mga modern na bala ngayon, may mga sealing agent na sila dito sa primer at saka dito sa bullet, dito sa head. Ito, which help to keep water out. Para yung tubig hindi makapasok, helps the water out. If the sealant is intact, pag yung sealant ay intact, ang problema, kaya yung mga laging nagcha-chamber ng mga bala, mawawala yung pagkano nyo, yung tinitesting nyo lagi, cha-chamber, tapos i-reload nyo paulit-ulit, mawawala yung dahil laging natutok-tok yung inyong magagalaw yan. Nagiging push bullet yan. Yun ang mawawala ng mawawala na yung shield niya. So, ang sabi dito, if the sealant is intact, the ammunition may be fine even after submerged. Kung intact pa yung sealant, okay pa rin, fine pa rin yung bala kahit pa ay nalubog na. Okay Ang tanong pa rin dyan, duration of submersion. Gaano katagal na lubog o nababad? Okay? Sabi ko nga sa inyo, meron pang yung panahon ng hapon na bala, inulat inaraw pa nakalubog pa sa ilalim ng lupa, may nakuha pa sa dagat, pumutok pa Okay, ang sabi dito duration of submersion, while sealed ammunition can typically withstand a short period of submersion, less than a day. Ang sabi dito mas pa ito. So, extended period underwater can still lead to moisture oil ingress. Yun, magmo-moisture na yan. Pag underwater is still lead to moisture, magmo-moisture at saka yung oil, magmo-moisture na rin sa loob yan. Depende nga yan sa temperature. So, ayan. At pero wag natin sabihin na nababad na, hindi na puputok yan. Gamitin ninyong pangtakot, wag na wag ninyong gagawin yan. Hindi tayo nakakasigurado sa bala. So yan ang
contamination. Ito naman yung contamination. Oil and solvent can penetrate. Yung mga solvent, yung mga oil ay pwedeng mag-penetrate, pumasok sa cartridge, affecting the gunpowder and primer, making it less reliable or completely non-functional. Pwedeng maging non-functional. Depende nga yan sa sa temperatura, sa tagal ng pagkababad. 'Yun ang sagot diyan. Pero kung saglit lang 'yan at napunasan ninyo, ibilad ninyo, kahit pa yan ay mga lumang bala na ninyo na nakita, ang importante diyan alam ninyo ang gagawin ninyo. Kung yan ay talagang yung kamukha na sinabi ko sa inyo, palitan na ninyo para makasigurado. Wala tayong kasiguraduhan dyan eh. Bagaman meron kasi sa dami niyan, may puputok at merong hindi dyan. Believe me. Merong puputok at merong hindi. Kaya nga itong mga lumang bala namin na ito, hindi na namin pinapagamit. Kasi may pumuputok, merong hindi. Sa tagal na, nabasa pa yata yan. May pumuputok, merong hindi. Okay, hindi ko alam kung mga 10% ang hindi puputok dyan. Hindi na namin pinapagamit yan. Pero, depende nga yan sa bala. Ang sabi nga dito, what to do with shock ammunition? Anong gagawin sa mga nalubog na bala? Dry it off. Tuyuin ito. The ammunition has just been exposed to water. Wiping it off. Punasan agad ito. Allowing it to air dry. Be sufficient. Sabi nga dito, air dry lang eh. Ako nga, binibilad ko pa eh. Binibilad ko pa yan. 3 oras, binibilad ko. Huwag lang yung idadarang sa apoy. Sa sunshine lang. Baka naman initin ninyo sa apoy o gamitan ninyo ng heater. Hindi yun, hindi kasali yun. Sa sikat lang ng araw. Dry by may be sufficient. At ang sabi pa dito, discard it heavily contaminated. I-discard na ninyo pag heavily contaminated na. Paano pag-discard niyan? Pa-practice na ninyo. At dapat, kung kayo magpa-practice, alam ninyo ang squib at hindi. Kasi baka may mag-squib dyan, nadali na naman tayo niyan. Sabihin naman ng mga dyan, paano kung nag-squib? Meron mag-i-squib dyan. Sa mga ganyan, hindi nga tayo nakakasigurado dyan eh. May mag-i-squib dyan. So, pag nag-squib, alam ninyo ang gagawin ninyo. Alam nang gagawin. So, may video tayo niyan kung anong gagawin natin sa mga squib. Hindi ko napapaliwanag. Kasi haba tayo. Sabi nga discard if the ammunition was submerged for long time. Pag nalubog ng mahabang panahon, appears heavily contaminated by oil or water, it's safer to discard. I-discard na ninyo. Huwag na ninyong gamitin pa sa pang self-defense, home defense. Practice ang aking advice. Pero dapat alam ninyo kung mangyari sa inyo ang squib. Dahil may lalabas na squib dyan. At pag hindi na pumutok, may video rin tayo dyan kung anong gagawin na, kung paanong proper disposal ng mga bala. Meron akong video niyan. Kumpleto na nga tayo eh. Yung iba nga lang hindi nanonood ng ating mga video eh. Ito, use with caution. Gamitin natin ng may caution, ng may pag-iingat. Even it seems to function, ammunition exposed to water and oil may not perform reliability. Kung ito ba na parang hindi na pagkakatiwalaan at hindi na magpe-perform ng maayos, it always best to inspect ammunition for sign of damage of contamination before use. Inspectin natin. Baka yan ay may kalawang na. Yung kinain na ng kalawang dito. May video na rin tayo niyan. Nag-iiba na nga ito yung mga luma na bala. Baka yan ay kinain na ng kalawang doon. Nabubutas-butas na. Baka sumabog na yan. Inspection muna natin. Punasan, isa-isahin, tingnan. So yan. Ang masasabi ko dyan. Kasi kung ito'y sasagutan ko lamang ng yes or no, bitin. So, sinagutan ko na ng paliwanag mula sa akin, mula dito. Okay? So, wag lang talaga ninyong idadarang yan sa apoy at pag yan ay sumabog ako pambalikan ninyo. Hindi po sa araw.
ma-experience ko na yun sa araw. Sa init lang ng araw. Okay? At huwag ninyo ilalagay sa mga, baka ilagay naman ninyo sa mga heater, sa mga oven. Eh, hindi po pwede yun. Wag na wag yun. Basta dry air or init lang ng araw. Okay? Yun lamang ang masabi ko dyan. At yun naman ay subok ko na. Kaya sinasabi ko sa inyo kasi hindi ko naman sasabihin sa inyo kung hindi ko nasubukan yan. Kasi ginagawa ko talaga yan. Yung mga lumang bala ko noon, binibilad ko 3 oras sa umaga hanggang tanghali. O pag tanghali na, wala na. Hapon, pupunta ako ng firing range, ubusin ko na yon dahil meron na akong bagong bala. So yun. At sana may unawaan ninyo. At gusto ko lamang sana dun sa mga magko-comment, manood muna ng video. Yung iba kasi nagko-comment, hindi naman pag nakita yung title ko-comment agad. Hindi mo na pinapanood yung video kasi alam ko may alam din kayo diyan At kung meron pa rin naman kayong alam na ibang pamamaraan, sabihin niyo. At kung yan ay safe, edi ayaw na natin. Pero sabihin niyo ilagay niyo sa oven para matuyo yan kahit pa anong klaseng oven yan. Kahit pa ibaba ninyo ng temperature, kung mag-malfunction yan, okay, sumabog kayo dyan. Okay, so yan ang masasabi ko sa inyo. At basahin lang natin yung ating community spotlight para ma-recognize natin. Okay, shout out kay Jorandi Filotero, meron kang 42 engagement. Shout out kay Boss Boy Cortez, meron kang 1 engagement. Shout out kay Boy Lianis, meron kang 47 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Jerry Francisco, meron kang 39 engagement. Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo ang aming bagong Papa Burger dyan sa Alvarez Street. Mag-burger kayo, buy one take one, sa halagang 40 pesos. At kahit pa bumabagyo, bukas yan. Okay, mag-ingat po kayo mga kababayan ko sa Oriental Mindoro. Balita ko dyan ay may bagyo. Kaya ay bayong ingat tayo. God bless us all.